Uy, mga minamahal, ito talaga yung gusto ko kay former Senator Antonio Trillanes, yung walang kinakatakutan. Kahit yung nag-aalab bad boy, abay kanyang sinabon. Alright, mga minamahal. So ngayon, pag-usapan natin, bumanat po si Sentry. Dito nga po kay Binoy. Ito kasing si Binoy ay yung galawan parang dating katipunero pero takot sumulong sa isang gera. Di ba mga minamahal? Sabi niya, hindi natin kakayanin ng China. Parang gusto niyang mag-initiate retreat tayo. Wala naman pong sinabi ang ating gobyerno na makipaggera tayo. Hindi naiintindihan ni Robin Padilla yung salitang yon. By the way, isa sa mga matapang na senador na nire-recommenda ko sa inyo ay si Benhur Abalos. Number 1, boto niyo yan mga minamahal. Number 1, Abalos po tayo. Isingit tuloy natin itong si Sir Benhur Abalos. Alright mga minamahal. So, si Robin Padilla kasi, siya yung tipong taong atapang, sa salita. Matapang sa salita, pero walang laman yung utak. Pero may courage, mga minamahal. Nandun yung urge. nandun yung urge ni Robin Padilla. Meron siyang urge. Natatawa tuloy ako, mga minamahal, every time na binabanggit ko yung urge. Kasi itong si Robin Padilla, lagi niyang sinasabi yan, dapat may urge Kapag in-hit, dapat may urge Sana yung pagiging in-hit mo, ginagamit mo sa pagiging makata, sa pagiging maka-Pilipino. Itong si Robin Padilla kasi, atapang atao, pero takot sumulong, takot lumusob. Kagaya ng issue doon sa West Philippine Sea noon. Sabi niya, may mga tikbalang naman tayo. May mga aswang naman tayo. Kakayanin natin yan. Okay nino. Diba? Mga minamahal. So ngayon, dahil nagiging issue na naman ng West Philippine Sea, nagyayabang-yabangan itong si Lolo Mo Padilla. Ngayon, nagsalita itong si former Senator Antonio Trillanes. Talagang sinabon. Diba? Sinabon Ngayon, basahin natin to mga minamahal. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, para sa kaalaman mo, Robin, ito na, noted reminder, gentle reminder, ilang beses akong nagpatrolya dyan sa West Philippine Sea at nakahuli pa ng Chinese poacher at surveillance ship nung ako'y nasa Navy pa. Kaya nga, di ba mga minamahal, sa mga hindi nakakalam, walang binenta si Senator Antonio Trillanes, former Sen, na parte ng West Philippine Sea. Yung tinutukoy nila Digong na nagbenta daw siya ng Spratly Island, walang binenta si Trillanes. Dahil ano yung kakayahan ng isang senador na magbenta? Di ba mga minamahal? Ng ari-arian ng bansang Pilipinas. At kung binenta yan ni Trillanes sa Chekwa noon, abay dapat sana meron na silang base dyan na nakatayo. Diba? Diyan kasi mahilig sa trolling yung yung mga DDS Diba? Yun yung ini-insist nila ngayon. Ingay-ingay mo, ikaw nagbenta ka nga ng West Philippine Sea. At saka, matagal na pong binasura yung kasong espionage case kay Trillanes at kay former President Aquino. Actually, dapat pa nga magpasalamat tayo kay Trillanes Dahil kung hindi dahil kay Trillanes, abay, hindi na natin alam kung ano yung nangyari nung panahon na nagkakaroon ng standoff dyan sa West Philippine Sea. Dahil meron pong hinuli ang gobyerno noon ni Pinoy na mga Chekwa dahil lumalagpas na po sa ating bahura. Ngayon, ang nangyari sa mga Chinese men na yun, gustong ikulong ng ating former president. Ganon po si Pinoy makipaglaban sa usapin ng West Philippine Sea. Ngayon, ang nangyari mga minamahal, umalma yung China. Nagpadala ng sobra 100 ships, mga barko, doon sa West Philippine Sea at pinalibutan yung area ng, if I am not mistaken, mga minamahal, is Spratly ata. I don't know, nakalimutan ko na, I forgot. Pero pinalibutan, nagkaroon ng 100 ships plus na barko, nagkaroon talaga ng standoff. Ang naging way para kumonte yung barko na yan, nag-back channel negotiation. Itong si Trillanes, inutusan siya ni Pinoy. Ngayon, nung inutusan ni Pinoy, itong si Sentry, nakipag-meeting siya for almost 7 times na pabalik-balik. Matagumpay naman yung meeting yung meeting doon sa Chekwa. Ang nangyari, napahupa yung tensyon. So, dapat nga magpasalamat tayo kay Trillanes dahil napahupa niya yung tensyon na sobrang nagliliyab nung nagkaroon ng standoff doon sa West Philippine Sea.
tapos binabaliktad pa ng mga mukhang inang itong mga ano na to, mga DDS na to. Pero alright, going back sa ating topic, sabi dito, habang kayo ng amo mong si Duterte ay kahit ROTC, di nyo man lang naranasan, puro lang kayo yabang, ay dyan sila magaling magyabang diba? Dyan din magaling si Robin ang magyabang. Diba? Biruin nyo yun, nandoon sa Senate Foreign Relations. Sasabihin, ba't nyo naman pinadala si Duterte doon sa The Hague? Doon sa the Netherlands? Eh, di ba doon madaming komunista? Nandoon sino ba yun yung head ng ng communist? Nalimutan. Si Joma. Nandoon si Joma. Di ba? Dapat sana si Joma yung dinala sa Pilipinas tapos si Digong ibinalik dito sa Pilipinas. Dapat, di ba dapat nagpapabalik tayo ng mga komunista dito sa atin? Bakit, dinala niyo pa si Digong doon sa dahig? Naintindihan ba ni Robin yung mga sinasabi niya? Alam niyo si Robin Padilla, siya lang yung tipong bad boy lang, tingnan. Maangas lang tingnan. Pero naay jud brain. Wala. Naay jud, naay. Wala. Walang utak. Instead, naay jud something. Mayroon siyang something. Imus. Hoy, sa mga Nortehanon, alam mo yung salitang imus. Imus kaon. Di ba mga minamahal, naiimus. Maugod ada ini si si Robin Padilla mga minamahal, maugad ada siya, inborn na ada ito na kanyang pagiging kanyang pagiging imus, charis. Mga taga Nortehanon lang nasabot siton. Shoutout mga Baraynon. 'Di ba? So anyway, mga minamahal, ganun lang po katapang si Robin sa salita pero not enough into a action. You know, more on words but less yung action. Ganon si Robin. Kaya nga itong si Sentry, napikon ata kay Padilla. Punyemas ka, dami mong sinasabi, 'di ba? Hindi ka nga nakapag-ROTC tapos proud ka pang maging komunistang punyemas ka. 'Di ba ganon mga minamahal? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Robin, every time na napag-uusapan to, natatawa na lamang ako. Kasi katawa-tawa. Imagine, nagmumukhang clown itong si Padilla. Tapos yung mga kaharap niyang sa mga former sen, matatapang, magagaling. Yung tahimik lang pero may ibubuga. Itong si Padilla, wala sarap bugahan ng kung ano-ano. Di ba mga minamahal? Nakakaloka talaga itong si Robin Hood Padilla. Kaya nga, sabi ni Sentry, para sa kaalaman mo. Kasi walang alam si Robin. Hinighlight niya, para sa kaalaman mo, quit. No, kasi walang alam si Robin. Kaya doon, hinighlight niya, para sa kaalaman mo, quit. Ilang beses akong nagpatrolya sa West Philippine Sea. At nakahuli pa ng Chinese poacher at surveillance ship nung ako'y nasa Navy pa. Talagang proud si Trillanes. Kasi sino ba naman hindi magiging proud doon, mga minamahal? Another milestone yun. Bilang isang miyembro ng Navy. Diba? Habang kayo ng amo mong si Duterte, kahit ROTC, ay hindi nyo man lang naranasan. Actually, mga minamahal, kung babalikan lang din naman yung mga nakaraang kopong-kopong days, nakulong yan si Trillanes dahil, alam niyo naman yung reason, nilabanan niya ang administrasyong corrupt, which is kay Gloria Macapagal Arroyo. At least yung reason niya, makatarungan. Lumaban siya sa mga corrupt di umano. 'Di ba? Ganon katapang itong si Sentry. Kahit siya ginigipit, kahit siya iniipit, 'di ba? Hindi siya nagpapatalo, mga minamahal. Wala sa kanya yan yung ipit, nako. Hindi niya makikita kayo kay Trillanes niya matatakot siya. Tingnan niyo ngayon, nagbunga. Lahat nagbunga. Tingnan mo si Digong nakulong. Medyo matagal nga lang, ilang taon nang inantay. Almost, I think, 8 years bago nakulong itong si Kadigs-Digs dyan sa International Criminal Court. Pero at least, nakita natin kung gaano ka hardworking, workaholic na tao. Itong si Trillanes. Si Trillanes yung masasabi kong taong iniipit, ginigipit, pero lumalaban at kumakapit. Ganon ko maididescribe itong si Sentry. Atapang atao. Hindi natatakot. Ganun. 'Di ba?
Kagaya ni Benhur Abalos, ganun din yan. Atapang atao, hindi natatakot. Diba? Alright. So, mga minamahal, yun po. Sabon. Kailangan mabanlawan si Robin. Alright, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik mga minamahal para sa ating panibagong video. Likes, comments, subscribe lamang po sa ating channel. Ingat mga kababayan.